Hey guys, baka sakali naghahanap po tayo ng all-in-one mic na mayroong magandang audio quality sa napakamurang presyo lang. Na pwede kayo sa may smartphone, pwede rin kayo sa may tablet, at syempre pwede rin sa may laptop. Ito guys ang Mayono PD100X na USB XLR dynamic microphone. I think para sa may kulang 2.5 nga na presyo niya, maganda i-consider ang mic na to. Kung sakali mo naghahanap nga tayo ng magandang audio quality na plug and play lang, na pwede nga sa maraming device. I think napaka-sweet ng mic na to kung mahilig nga tayo mag-online streaming dyan ng mga paborito nating games na hindi nga ganun kamahalan pero maganda ang audio quality. Kung napansin nyo guys yung mga lumang videos ko, Mayono mic din po yung gamit ko. Dahil yung panahon guys na nagsisimula pa lang akong gumawa ng mga video sa YouTube, talaga naghahanap po ako ng microphone guys na supported sa may smartphone. At nung nakita ko nga itong Mayono at nakita kong supported po siya sa mga any kind of smartphone, hindi na ako nagdalawang isip na mag-upgrade guys ng microphone na nagamit ko. Kaya kung sakali man guys pinaplano nyo gumawa rin ng mga YouTube videos, most likely sa mga ganitong klase ng type ng videos nga, yung mga nakaupo lang tayo, I think maganda i-consider ang mic na yan. Ito guys yung mismong Mayono mic natin. I think para sa may ganitong presyo na kulang 2.5 na sa may presyo niya ngayon, I think okay naman ang build quality ng microphone na to. Pero syempre guys, hindi naman yung build quality ang binayaran natin dito. Dahil yung mismong sound quality guys, ito ang pinaka-selling point ng microphone na yan. At gaya nga ng sabi ko kanina guys, plug and play lang po guys ang microphone na yan. At meron nga po siyang kasamang Type-C na cable dito. Ito guys yung sasaksak natin sa mismong mic natin. At meron din po siyang Type-C dito, saka USB-A. Kung sakali man po meron tayong device na meron kitong dulo ng cable. Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano siya isaksak sa may mismong mic, sa may mismong smartphone natin. Isaksak lang natin guys sa may mismong mic natin. Yan, USB-C. Pwede nga rin po pala ito ng XLR. Ibig sabihin guys, kung meron man po tayo na sound mixer dito guys, pwede po siyang isaksak dyan. At meron po siyang kasama sa may package din na yan guys. Ito. Hindi ko nga lang po siya maite-testing dito guys dahil wala po akong sound cluster na available dito. Ito guys, ipakita ko po sa inyo para may-on din natin at may ipakita ko sa inyo kanyang mga ibang functions pa. Pag saksak natin dito guys, mag-open lang po tayo ng, yan, madedetect po siya. Pag open natin dito guys ng camera app, madedetect po mismo ng ating camera app dito guys na yung gamit po natin na microphone, ito guys si PD100X na podcast microphone. At dito nga guys, ilaw yung ating mismong microphone. Ito yung kanyang RGB lights dito guys. Ito po yung kanyang button guys para mapapalitan natin yung kanyang ilaw. Yan, isang pindot guys para sa may stable na color red ng ilaw niya. At pwede rin guys na wala po siyang ilaw. Pero syempre maganda kung meron siyang ilaw. Ito guys yung RGB lights na may ilaw niya. At dito sa may ating mic, sa may ibabaw nga niya, isang pindot po dito guys para mute natin yung mismong mic natin. At pagka pinindot po natin guys yung mute na button niya, isiilaw po yung color red dito. Ito naman guys, itong knob na to, dito po yung ating mismong pinaka volume ng ating microphone. Yung gain niya, saka yung ating headphone, dahil meron po siyang saksakan ng headphone. Ito guys, para po naririnig natin ng on time yung pinaka sound quality ng ating mic. Pagka po naka-color blue tayo na ilaw, ibig sabihin, ang naka-function po dyan guys is yung pinaka-gain ng ating microphone. Pagka po inikot natin siya, yan, nababago po yung ilaw niya, ibig sabihin hindi po ganun kalakas yung gain ng ating microphone. Pero pagka po inikot ulit natin siya, yan guys, mas lalakas yung ating gain ng ating microphone. Ganun din guys sa may volume ng ating headset dito pagka po meron tayo nakasaksak na headset. Isang pindot po sa kanya at mag-iiba nga po siya ng ilaw. Magiging color white po siya. At ganoon din po, same function lang. At pagka po meron tayo nakasaksak na headset dito guys, mas hihina po yung ating volume. At dito guys sa may ating windshield cover, pagka i-release po natin yan, dito po natin makikita yung pinaka-mismong mic natin. At ito guys yung pinaka-mismong mic natin. Mas okay po pagka gagamitin po natin siya pang recording, is mas okay po na mas tatapat po tayo dito. Di pagka po nakaganito yung mismong mic natin at di po siya nakatutok sa atin guys. Hindi po ganun kaganda yung kakalabasan ng pinaka-sound natin. Pero guys, pagka nakatapat po sa may bibig natin, dun po natin guys makukuha yung pinaka magandang sound quality niya. Ito guys, ipaparinig ko po sa inyo yung pinaka-sample ng mic natin sa kapag wala po tayong mic.
para ma-appreciate natin guys kung gaano kaganda pagka meron po tayong mic na gamit. Ito po yung sample ng sound quality ng Mayono PD100X. Ito po mismo naririnig natin ngayon is connected po siya ngayon sa may mismong smartphone ko. At I think napakaganda ng sound na yan. Kung i-compare nga natin, ito naman guys yung sample ng pagka walang mic. Ito naman guys yung sample pagka wala po tayong mic na gamit. I think nakita nyo yung pinagkaiba dyan. Ibang-iba po talaga siya. Kaya I think guys, kung gagawa man tayo ng mga YouTube videos, I think kailangan natin ng magandang mic. Tignan naman kaganda guys yung video natin. Kung pangit naman yung sound quality, ay hindi rin yun maganda. Para mas ma-access pa natin guys yung pinakamas detalyadong settings ng mismong microphone natin, mas okay po na i-connect po natin siya sa may mismong computer guys. Para ma-download yung mismong Mayono app na link. Ito guys yung ating mic. Ito yung kanyang gain guys para mas makontrol pa natin siya. Ito guys yung volume ng ating headphone, saka yung ating tone, saka yung RGB rates guys. Kaya guys, pagka pinapalitan po natin dito sa may mismong computer natin, is automatic po siya nagpapalit dito sa may mismong microphone naman natin. Yan. Ito pa guys yung ating advance. Anyan po yung mga settings na guys, kung sakali mo pong kailangan natin yung mga settings na yan. At kailangan pa rin guys, ma-customize yung mismong microphone natin. Kailangan lang po natin i-download yung Mayono app. At libre lang naman yun guys. Hindi lang po natin ma-i-access yung itong mismong application natin. Kung sakali man po connected yung mismong microphone natin sa may XLR. Ma-access lang po natin siya guys. Pagka connected po siya sa may Type-C na cable. Papunta po sa may mismong computer natin. Ito yung ibig kong sabihin guys, pagka nakatutok po yung mismong bibig natin dito sa may mismong microphone natin. Mas maganda po yung sound niya. Pero guys, pagka ilalayo po natin yung microphone natin, pagka po dyan siya nakatutok, hindi po ganun kaganda yung gain ng mismong microphone natin. Kaya mas okay guys kung nakaganto po lagi yung mic natin. Doon po natin makukuha yung pinaka sagad na performance ng mismong microphone natin. Kaya kung sakali man po guys na naghahanap tayo ng magandang microphone na hindi ganun kamahalan, pero mayroong magandang sound quality, I think maganda po ngayon i-consider ang microphone na to. Dahil napakasimple nga lang po niyang gamitin na supported sa mga maraming device. Maglalagay na po ako guys ng link dyan sa may comment section kung sakali man po interested kayo bumili ng ganitong klase ng mic. Thanks for watching!